Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Sapul sa video. Rider na yan na mayor para sa Cebu, sumalpok sa van matapos mag-counterflow. Lisensya ni Mayor, sinuspinde ng LTO. News 5 Exclusive. Ang itim na SUV na yan, hinabol ng pulis Cavite at nauwi pa sa barilan. Ano kaya ang atraso ng mga target? Survey says, VP Sara, lamang lang ng 13 points kay Mayor Lenny kung 1-on-1 ang labanan sa 2028. Paghahanap sa umano'y kinontratang hitman ni VP Sara, umiksi na ang listahan ayon kay NBA Chief Matibag. Sa gitna ng panibagong sigalot sa China, Defense Secretary Ivo Chodoro naka 1-on-1 ni Frontline Anchor Ed Lingao. Pananakit sa mga nakuha ng Philippine Navy's ammunition, bahagi raw ng isang malaking palabas ng China. Low pressure area na magiging bagyong Quiapo, posibleng maglandfall sa Cagayan. Ito na nga! Catherine Bernardo at James Reid, nahirapan nga bang magka-chemistry? Ang iba pang dapat abangan sa Someone Someday, iakatid live ng kapatid nating si Dimples Romana. Disgrasya ang inabot ng isang rider matapos itong mag-counterflow sa Minglanilla, Cebu. Ang matindi pa, ang naaksidenteng rider abay mayor pala at wala pang plaka ang kanyang motorsiklo. Narito ang Frontline Report. Sa kuha ng dashcam sa National Highway sa bahagi ng Barangay Pakigne, Minglanilla, Cebu nitong linggo, mag-U-turn sana ang van nang biglang sumalpok dito ang isang motorsiklo. Hindi na nakapagpreno ang nag-counterflow na rider. Nabasag ang bintana ng van at bumulagta sa kalsada ang rider. Ang driver ng motorsiklo, kinilalang si Efren Gontrano, Gungun Hika, na alkalde ng bayan ng Dumanjog. Napag-alamang walang plaka ang motor ng madisgrasya si Hika. Ang insidenteng yan nakarating na sa tanggapan ng Land Transportation Office Region 7. Agad inisyuhan ng show cause order si Mayor para pagpaliwanagin sa nangyari. Kita naman daw sa video na nag-counterflow ang motor kahit may barrier at signage ang U-turn slot sa kalsada. Sinuspindi na rin ng LTO ang driver's license ni Hika ng 70 araw. Sa isang social media post, inako naman ng mayor ang kanyang pagkakamali. Nangako siyang sasagutin ang lahat ng gastos sa pagkukumpuni ng nasagasaang van. Bukod dyan, humingi na rin siya ng paumanhin sa kinabibilangan niyang motorcycle riding group na HPG Tigers. Giit niya, ang insidente ay bunga ng sarili niyang mga aksyon at hindi sumasalamin sa organisasyon. Sa ngayon, natanggap na ng alkalde ang show cause order at nangakong magsusumiti ng paliwanag kaugnay sa nangyari. Gayon din ang pagsuko sa kanyang driver's license. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Inireklamo ang isang pulis na nakipagrelasyon at ng rape umano sa dalagitang 14 anyos. Ang pakilala ng suspect, binata siya kahit ang totoo, pamilyado na. Narito ang Frontline Report. Salamat, baby ko. Mahal na mahal po kita sobra, baby ko. Sobrang salamat sa lahat. Hindi kita kayang mawala talaga. Binasa ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan ang ilan sa mga screenshot ng palitan ng mensahe ng dalawang in love daw. Wala namang masamang magmahal. Pero ang magka-chat, isang pulis at 14 anyos na dalagita. Ibinalandra sa presscon ng NAPOLCOM ang mukha ng sangkot na si Patrolman Kaiser Alfonso. Inireklamo siya ni Inday, ang tiyahin ng biktima, na siya ring kumupkop at nag-aalaga rito. Ayon kay Inday, saktong naka-duty ang pulis sa kung saan siya nagtatrabaho dahil minsan ay kasama ni Inday ang pamangkin, kaya nagkakilala ang dalawa. Nabisto ni Inday ang lihim nilang relasyon ng dahil din sa social media. Tumatawag po siya sa Instagram account ng anak ko na naka-open po sa cellphone ko.
na video call po. So hindi ko po siya sinagot, nagpanggap pa po ako ako po yung pamangkin ko. Dito na nabasa ni Inday ang palitan ng mensahe ng dalawa mula noong nagliligawan pa lang sila. Nang komprontahin ng tiyahin ang kanyang pamangkin, umamin itong may nangyari na sa kanila ng pulis. Minanipula po niya yung pamangkin ko po. Pinangakuan po niya ng kung ano-ano. Niligawan po niya nung una na nagsabi po siya na siya ay isang binata. Tama ba yung narinig ko? Yung pulis, may asawa, may anak, pero nanligaw at nanggaasa ng minor de edad. Tama ba? Opo, Commissioner. Bilang minor de edad, ang biktima malinaw itong paglabag sa batas. Yun po bata, dapat talagang tulungan. Nakita ko po talaga na biktima po siya ng panlilinlang. Sinibak na sa pwesto si Patrolman Alfonso at nakumpiska na rin ang kanyang baril. Sa ngayon, isinasa ilalim na siya sa restrictive custody sa Police Regional Office ng Central Luzon at nahaharap sa kasong statutory rape at kasong administratibo. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sinabayan ng protesta ang unang araw ng tigil pasada ng jeep, TNVS at motor taxi. Panawagan nila, dagdagan ang pamasahe at huwag puro ayuda. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, marami ba tayong kapatid na nahirapang bumiyahe ngayong araw? Alam mo, Julius, unang araw nga ngayon ng tigil pasada ng grupong Manibela at bukod nga sa mga jeepney ay may mga motorcycle taxi at mga TNVS na hindi na muna tumanggap ng booking ngayong araw na ito. Pero meron namang mga libreng sakay ang MMDA at ang Department of Transportation. At kanina rin, personal na nagpunta dito lahat ng opisyal ng LTFRB para nga maglatag ng solusyon sa hinaing ng mga miyembro ng grupong Manibela. Meron namang masasakyan jeep, pero pahirapan dahil unahan at punuan. Mahirap sumakay eh. Bandang na kasi 6:20. Dati gantong oras, nakakasakay na ako dire-diretso. Ayun, walang jeep. Pati ang pagbubuk ng TNVS at motorcycle taxi, pahirapan din daw. Ngayon kasi ang unang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela, kasunod ng malawakang oil price hike kahapon. Dinala rin nila sa lansangan ang kanilang panawagan. Presyo ng langis! Ibaba! 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 Isa pa sa hinihirit ng Manibela ay ang dagdag na 2 pisong pasahe sa jeep. Mula sa 13 pesos ngayon ay dapat na raw gawing 15 pesos ang minimum. Sa gitna ng kanilang pagwewelga ay nagpunta roon ang mga opisyal ng LTFRB at nakipag-usap sa kanila. Ayon sa LTFRB, suntok sa buwan pa ang dagdag sa pasahe. Pero ang posible raw gawin ng gobyerno ay ang dagdag discount sa kada litro ng diesel. Mula sa kasalukuyan 10 pesos ay baka gawin itong 15 pesos. Kung yung ating fuel discount ang adjust natin, no? Baka naman ang suma total mas malaki ang tulong sa ating mga driver. Sa kabila niyan, nanindigan ng Manibela sa panawagan nilang fair hike. Hindi raw kasi konkretong solusyon ang fuel subsidy, lalo't pabago-bago ang presyo ng petrolyo, bunsod ng giyera sa Middle East. Ano na ang solusyon sa loob ng halos 6 na buwan? Yung ayuda po na sinasabi ninyo, malaking bagay po ito sa amin. Pero hanggang kailan kayo mamimigay ng ayuda? Hanggang kailan sasapat itong ayuda na ibinibigay ninyo? Hanggang bukas sa arangkada ang tigil pasada ng grupong Manibela. Julius, kakatapos lang na medyo malakas na ulan dito sa bahaging ito ng Quezon City. Pero sa ngayon na hindi rin naman ganong karami mga pasahero yung nag-iintay dito ng masakyan dahil may dumadaan din naman dito mga bus, mga taxi at mga jeep para masakyan ng mga commuter. Julius. Gerard, posible kaya na habaan pa ang tigil pasada ng grupong Manibela hanggang Biyernes o pwede sa weekend? Magandang tanong yan, Julius, dahil kanina pagkatapos nga mag-usap ng LTFRB officials at ng Manibela, itinanong ko mismo si Marvel Buena tungkol dyan at sinabi niya sa ngayon ay wala silang balak na extend pa ito hanggang sa Biyernes, July 24. Julius. Ang sabi ng grupong Piston kahapon, magtitigil pasada rin daw sila. Meron ka na bang impormasyon kung ito ba ay matutuloy?
Julius, sa ngayon wala pang impormasyon kung kailan nga gagawin ng piston yung sarili nilang yung sarili nilang tigil pasada, pero mukhang desidido rin sila na gawin ito at ang advice na nakuha lang natin mula sa grupo ay hintayin natin yung kanilang announcement tungkol dito, pero mukhang sa susunod na linggo nila gagawin yan pagkatapos ng SONA. Julius. Jared, may update na ba doon sa nangyaring pulong ng LTFRB at ng Malacanang? Julius, sa ngayon wala pang impormasyon kung ano yung kinalabasan ng meeting. Kasi bukod dyan sa meeting sa Malacanang, kinukwento sa atin ng LTFRB, may mga nakaschedule rin silang mga sectoral meetings o meeting dun sa iba't ibang mga sektor katulad ng mga bus operators at iba pang mga uri ng transportasyon. Ngayon ang sinabi sa atin ni Attorney Vigor Mendoza ay kung magkakaroon siya ng rekomendasyon tungkol dito, sa Lunes niyan isasubmit sa Malacanang para bigyan ng approval. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Kung ngayon gagawin ang eleksyon, landslide ang panalo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo, batay yan sa survey ng Pulse Asia. Pero kung magwa one-on-one sila ni Mayor Leni Robredo, may laban ang dating bise at panalo siya sa Metro Manila at Balance Luzon. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mapa one-on-one o tatluhang labanan at kahit pa marami ang tumakbo, base sa pinakabagong Pulse Asia Survey, si Vice President Sara Duterte ang nangunguna sa pagkapangulo sa 2028. Sa isinagawang survey, bago pa man ang impeachment trial ni VP Sara, 2,400 ang tinanong, sino ang inyong ibobotong presidente kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon? 49% ang nagsabing iboboto nila si VP Sara, 26% ang kay Mayor Leni Robredo at 14% naman si Senator Raffy Tulfo. Malayo na ang kasunod nila na nasa 1% pababa. Sina DPWH Secretary Vince Dizon, MMDA General Manager Nicolas Torre III, Senator Robin Padilla, Pangulong Bongbong Marcos, Mayor Baste Duterte, Mayor Vico Soto at iba pa. Nananatiling malakas ang suporta kay VP Sara sa Visayas at Mindanao. Pero tabla sila ni Robredo sa Metro Manila at Balance Luzon. E paano kung ang labanan sa pagkapangulo ay tatluhan? VP Sara versus Mayor Leni versus Senator Raffy. Base pa rin sa Pulse Asia Survey, 51% ang boto kay Duterte, 27% kay Robredo at 16% kay Tulfo. Consistent ang Duterte versus Robredo. Kaya kung mag one-on-one sila sa eleksyon, base ulit sa survey, 52% ang boboto kay VP Sara habang 39% ang kay Mayor Leni. Sa one-on-one na labanan, kuha ni Robredo ang boto ng Luzon at Metro Manila, habang kay Duterte naman ang Visayas at Mindanao. Sa ngayon, bukod tanging si VP Sara pa lamang ang nagsabing tatakbo siya sa 2028. Nauna naman nang humindi si Robredo. Pati si Senator Raffy, wala rin daw balak kumandidato. Isinagawa ang face-to-face survey nitong June 28 hanggang July 3 at 6. Mayroon itong margin of error na plus-minus 2%. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Kung si VP Sara ang nanguna sa Pulse Asia sa pagkapangulo, pawang mga kaalyado niya rin ang number 1 sa pagka-Vice President at Senador. Sa Vice Presidential Preference Survey, nanguna si Senator Bongo na may 27%. Pangalawa si Senator Robin Padilla na may 21%. Kasunod sa kanila o sunod sa kanila ang magkatabla na sina Senator Bam Aquino at dating Senator Grace Poe. Sa pagkasenador naman, numero 1 si Padilla na may 48%. Pangalawa si Pasig City Mayor Vico Soto na may higit 47%. Kasunod nila sina Senators Raffy Tulfo, Alan Peter Cayetano at Loren Legarda. Pasok din sa top 6 si Manny Pacquiao. Ang survey na yan ay isinagawa rin nitong June 28 hanggang July 3 at 6. Nasa 20 ang persons of interest ng NBI na posibleng makapagturo sa kung sino ang kinontrata umano ni Vice President Sara Duterte para patayin si Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang daw dyan ay nasa security group mismo ng bise. Live mula sa Senado na sa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, pakidetalye mo nga itong isiniwalat ni NBI Director Melvin Matibag.
Julius, kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na nasa 20 persons of interest ang iniimbestigahan nila ngayon na may kaugnayan doon nga sa sinasabing di umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, kayo din ni dating Speaker Martin Romualdez. Kung sino ba yung mga persons of interest na yan? Posible daw, sabi ni Director Matibag, na ang ilan dyan ay makapagtuturo kung sino mismo yung kinontratang assassin at hindi rin daw nila tinatanggal yung posibilidad na baka isa o ilan dyan yung mismong kinontrata para dun sa planong di umano'y pagpatay sa Pangulo. Ayon pa kay Attorney Matibag, kasama sa tinitignan nilang persons of interest ay ilang uniformed men at ilang miyembro ng Vice Presidential Security Group. Pakinggan natin ang testimonya ni NBI Chief Matibag. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun po. Bago naman yan, tinanong ni Senator Judge Erwin Tulfo, paano ba tinutukoy ng NBI ang mga persons of interest? Gayong wala namang pinangalanan si VP Sara sa kanyang pressco na umano'y kinontratang assassin. Paliwanag ni Matibag, may open source at human intel sila at tools para sa monitoring. Narito ang kanyang pahayag. I cannot reveal so much. Lumalabas po rito, alam natin yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na connection, yung network po. Alam naman natin na siya Vice Presidente at ang dating Pangulo ay kanyang ama. Ibig sabihin, nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform na hanggang sa ngayon, marami po rito na na-appoint pa niya nung panahon na sila ay nandiyan. Sa pagpapatuloy naman ng cross-examination ng defense team kay Attorney Matibag, diretsahang tinanong ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan kung ang isinasagawa bang investigasyon ng NBI kaugnay sa umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Marcos ay para lamang masubstantiate o magbigay ng ebidensya sa impeachment case laban kay VP Sara. Sagot ni Matibag, hindi. Naniniwala daw siya na consummated na o nagawa na ang betrayal of public trust noong sinabi pa lang ni VP Sara ang pagbabanta laban sa Pangulo. Tinanong ng defense ang NBI chief kung matapos na nito ang findings ng investigasyon, magfa-file ba sila ng panibagong impeachment case laban sa bise? Pero nang sagutin nito ni Matibag, umalma ang depensa at gusto itong ipatanggal sa records. Bagay na hindi pinayagan ni Presiding Officer Chis Escudero. Narito ang bahagi na yan ng paglilitis. The oath of office of the President, sabi niya, she will execute the law and do justice to every man. So, pag nagbalak kang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law. Execute the President yung gusto mong gawin dyan. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I know that NBI Director took pains in explaining his answer, but his answer already contains conclusions of fact and law. And may we ask, Your Honor? May I respond, Your Honor? I'm not yet done. In keeping, Your Honor, with this court's ruling last week, may we ask, Your Honor, that it be stricken off the record, Your Honor? My answer was pretty simple. And Counsel for the lead prosecutor. My question was pretty simple. Sorry. Your Honor, ang depensa po ang nagtanong. Binalikan naman ni Defense Attorney Vinluan ang paggamit ni Matibag sa talumpati ni Davao City Mayor Baste Duterte sa Rage Coalition Rally noong April 12, 2026. Git ni Vinluan, protektado ng konstitusyon ng political speech at dapat ay malayang makapagpahayag si Mayor Baste Duterte sa pagsalungat sa gobyerno maliban na lang kung martial law. Pakinggan natin ang sagot ni Matibag dyan. Unang-una, tama naman po kayo, wala namang martial law ngayon at pwede naman pong magsalita. But the freedom of expression has limitation also. Kung ito po ay nagbabiolate na ng batas at nakakasama na sa ating bayan, ay hindi naman po ito kasama na sa freedom of expression.
Kinwestiyon din ng depensa si Matibag kung bakit nila ginamit ang affidavit ni Self-Confessed Davao Death Squad o DDS Hitman Arturo Las Cañas na basihan para patunayan ang pattern of violence di umano ng bise. Gayong hindi naman siya pinatawag ng NBI para kumpirmahin at ma-verify ang laman ng nasabing affidavit na isinumite sa International Criminal Court o ICC. Paliwanag ni Matibag, hindi nila ipinasapina si Las Cañas dahil hindi na nila ito matuntun. Pero dumaan daw ang mga pahayag nito sa verification process. Nang magtanong pa si Atty. Vinluan, sumagot ng asked and answered po, Your Honor, si Matibag, na siyang pinaalalahanan naman ni Escudero. Who is the author of that document? As and answered po, Your Honor. The presiding officer would like to remind the witness to kindly avoid making a ruling for and behalf of the presiding officer. Pasensya na po, Your Honor. Si Senator Judge Robin Padilla naman pinagsabihan ng prosekusyon na iwasan kumuha ng mga witness na may kasong perjury o pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Gaya daw ng unang dalawang witness mula sa NBI, pero finact-check ni Luistro si Padilla. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness? Ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Bahagya ring nagkakomosyon ng sitahin ni Padilla ang prosekusyon dahil na-interrupt siya sa pagtatanong. Dahil napahaba na ang question and answer ni Padilla at ng prosekusyon, umalma si Senator Judge Raffy Tulfo. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umaabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Julio, syempre sumagot dyan si Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero at pinaliwanag niya na sa Impeachment Court wala naman talagang majority o minority block at dahil iisa lang naman at magkakapantay sila ng mga senator judge. Gayunpaman paliwanag din ni Presiding Officer Escudero kapag naman daw may humihiling galing sa majority block na mag-extend din sila beyond the 2 minutes ay pinagbibigyan naman din sila. Pero pinagsabihan na rin ni Presiding Officer Escudero yung tagapindot ng bell to be more consistent next time na kapag sundin talaga yung 2-minute rule na kapag nakadalawang minuto na yung senador ay talagang paalalahanan na siya to wind up. Anyway, pwede namang mag-round 2 at round 3 ng pagtatanong ang mga senador. Julius? May mga nagsasabi na parang hindi naman daw pasabog ang mga siniwalat ni Matibag. Ayon nga kay Harry Roque, parang quitis lang daw ito. Ano kaya ang reaksyon ng prosekusyon tungkol dito? Iba't iba kasi yung mga naging expectations para dito sa pag-upo. At syempre, Julius, di naman natin may aalis yung expectation na yan. Kasi nga, siya yung huling witness para dito sa Article 4 ng impeachment case. So talagang may mga nag-expect. At isa nga dyan, sa mga in-expect ay baka magpangalan kung sino yung mismong assassin. Pero yun nga, paulit-ulit ding sinabi ni Atty. Matibag. At actually, paulit-ulit din talaga siyang pinipiga ng mga senador. Ano bang identity niyan? Ano bang pagkakakilanlan niyang assassin na yan? Yung persons of interest na yan. At ang sinasabi nga ni Matibag, nagiging maingat lamang sila. Kasi nga ayaw naman daw nila na masunog yung kanilang investigasyon kaya as much as possible kung ano lang yung safe na kaya nilang sabihin sa impeachment court. Bagay na hindi naman na itinulak at hindi na rin pinrest forward ng mga senador. Naintindihan naman nila na ongoing talaga itong investigasyon. Dagdag ko na lang din na Julius, habang hindi raw kasi nila nalalaman sino talaga yung hired assassin, ay talagang delikado at aktibo itong threat sa Pangulo at yun daw yung mahalaga sa kanila na matunton. Julius. Hanggang ngayon nga, wala pa rin hitman na maharap o direktang matukoy
Ano kaya ang epekto nito sa Article 4 ng impeachment para patunayan meron ngang grave threats ang bise? Kanina alam mo, Julius, hindi na hindi na ulit nag-redirect examination yung prosecution. Bagay na pwede nilang gawin after ng cross-examination, ano? Pero pinigilan kasi siya na ituloy yung kanyang manifestation o kanyang sinabi. Pero basically na-catch natin yung glimpse ng sinasabi ni lead prosecutor Jervy Luistro na enough na for them yung 3 witnesses. Tingin nila, napatunayan na nila at na-establish na nila yung kung ano man yung gusto nilang patunayan sa Article 4, which is grave threat and inciting to sedition. Pero hinarang na kasi sila dyan ng depensa. Gayun din, pinagsabihan siya ni Presiding Officer Jesus Codero na huwag maglalabas ng conclusion, especially at this early, dahil meron namang pagkakataon para dyan sa mag-conclude yung both camps nung kanilang, kasi iniiwasan na mag-plant talaga ng anything na conclusive sa minds ng mga senator judges. Ano? Samantala, kanina nakapanayam ng kasamahan natin sa Frontline Express, si Nikki de Guzman, si Adyong. Sabi ni Adyong, hindi nakatali sa hitman yung argumento ng prosekusyon tungkol sa grave threats. Siguro kung meron tayong soundbite, we can roll it, Julius. Kung ikaw ay lingkod bayan, hindi ka in-expect ng tao at ng konstitusyon na makipag-usap sa alam mong taong ang kanyang negosyo o ang kanyang kita ay galing sa pagpapatay ng kapwa-tao, di ba? That alone is something that we should be worried about. Mayan, pinayuhan ni Presiding Officer Jesus Codero na kumuha ng ibang spokesperson ang defense at prosecution. Ano ang dahilan niyan? Oo, Cheryl, kasi binabantayan talaga ng impeachment court, maging yung mga press conferences ng magkabilang kampo. At yung concern dyan ni Presiding Officer Escudero ay yung parehas na spokesperson ng defense at ng prosecution. For example, si Attorney Tolosa ng prosecution, si Attorney Michael Powell ng depensa, parehas din silang parte ng grupo ng mga lawyers ng either prosecution or ng defense. So far, sabi ni Presiding Officer Jesus Escudero ay maingat naman yung dalawa sa kanilang press conferences, pero ang kanyang concern dyan habang tumatagal yung ang pagilitis, baka mahirapan na daw hiwalayin noong dalawang spokesperson na abogado rin yung mismong merits of the case at yung procedural na pwede nilang sagutin. At paulit-ulit pinapaalala ng presiding officer na hindi pwede magsalita yung magkabilang kampo maging ang senator judges tungkol sa merito ng kaso. Kaya ang gusto niya or ipinayo nga ni Presiding Officer Jesus Codero dun sa dalawang kampo, kumuha kayo ng spokesperson na hindi nyo abogado para mas malaya siyang makapagsalita, mas malaya siyang witness stand, si NBI Director Matibag. So, uusad na ang impeachment court next week sa pagtalakay ng Article 1. Ito yung di umano'y misuse o maling paggamit sa confidential funds ng Vice Presidente. At nako, Cheryl, kung pagbabatayan natin ang pre-trial order, ito talaga yung gugugol ng napakahabang panahon. 31 days ang pinroject ng prosekusyon sa pagpresenta pa lang ng kanilang witnesses. Wala pa dyan yung mga nangyaring oral arguments like the past week. So, depende kung ang mangyayari ay kagaya dito sa Article 4 na nagbawas sila ng witnesses. That is yet to be seen. Pero right now, ang alam natin, 31 days ang gugugulin para sa presentasyon ng witness. And also, madagdag ko na rin, Cheryl, sa Lunes ay walang impeachment trial, pagbibigay daan sa sora ng Pangulo. Martes, wala ulit impeachment trial dahil paghahanda naman ng minority bloc doon sa kanilang turno in kontra o kontrasona. And then Wednesday next week, July 29, ang resumption ng impeachment trial, pero bago na ang oras, 10 a.m. to 3 p.m. dahil pagdating ng alas 4, magsesesyon naman ang mga senador at ang mga kongresista naman sa Kamara. Cheryl, Julius. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Isunod ng kasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang panawagan ni dating Congressman Mike Defensor na ipinuntong na una pa silang kasuhan ni Senator Rodante Marcoleta. Martin Romualdez, sunod yun na. Kasi bunuan, at tumba na ba? Nasa hospital pa rin, si Marcoleta, 1 linggo lang. Nasa Sandigan Bayan kanina si Defensor at kapwa niya akusado na si Marcoleta para sa kanilang arraignment o pagbasa ng sakdal. Naghain sila ng not guilty plea
sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Habang nasa Sandigan Bayan, binawi na rin ni Marcoleta ang kanyang naunang mosyon na ipabasura ang isa pa niyang kaso na plunder. Yan ay para mabasahan na siya ng sakdal at mapabilis ang proseso. Naghain din siya ng not guilty plea sa kasong yan. Ang parehong kaso ay kaugnay sa umano'y pagtanggap niya ng nasa 75 million pesos habang siya ay nakaupong congressman. Nakatakda ang pre-trial ng mga kaso sa August 10. Sa ibang balita, hinabol at pinaputukan ng mga pulis ang dalawang lalaking target sa bypass operation sa Cavite. Pero bago ang habulan, una na raw namaril ang mga suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Mr. Exclusive, Gary De Leon. Sa CCTV video na ito sa General Mariano Alvarez, Cavite, makikita ang itim na SUV na yan na bigla na lang tumigil sa gitna ng kalsada. Maya-maya, makikitang dumating ang mga pulis sa lugar na hinahabol pala ang SUV. Sa isa pang video, maririnig na ang mga putok ng baril at mga pulis na pinabababa ang mga sakay ng SUV. Nagmatigas ang mga sakay ng SUV sa utos ng mga pulis. Kaya naman, pinaputokan na ng mga pulis ang gulong at salamin ng sasakyan. Dito na napilitang sumuko ang isa sa mga sakay nito na gumapang sa gilid ng kalsada. Gayon din ang driver ng SUV. Pero bago ang insidente ng habulan, nagkaroon muna daw ng drive-by bus operation ng mga pulis laban sa mga sospek. Pero nakatunog ang dalawang sospek, kaya ang ginawa nila, sinubukan tumakas. Pero pinagbabaril na ng pulis ang gulong ng kanilang sasakyan hanggang sa huminto na ito sa gitna ng kalsada. Ayon sa pulisya, una raw na namaril ang mga sospek sa kanila, kaya nagawa nilang makatakas. Matapos ang isinagawang drug bypass operation, nagkaroon po ng habulan na umabot sa humigit mula 200 metro mula sa lugar ng bypass operation at dito na nagkaroon ng palitan ng putok. Hindi naman natamaan ng bala ang dalawang sospek na kinilalang mga notorious ng drug dealer at karnapper ng mga motorsiklo sa Cavite. Matagal ng target ng operation ng GMA Police ang dalawa. Agad nagsagawa ang mga pulis ng investigasyon sa sasakyan at interrogation sa mga sospek. Na-recover din sa kanila ang dalawang baril at mga sachet ng shabu at marijuana na aabot sa 34,000 pesos ang halaga. Ang mayor ng GMA nakaramdam ng kaunting ginawa sa pagkakaaresto ng dalawang sospek. Masyado nakakatakot ang nangyayari rito sa mga kabataan. Alam niyo naman na ang banta dito sa atin. Hindi lang dito, sa maraming lugar. Lalo dito, pinababantayan ko silang lahat para maging tahimik kasi talagang binabantayan ko rito ang peace and order. Sinampahan na ng kasong paglabag sa anti-illegal drugs at illegal possession of firearms ang mga sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Bistado ang bus driver na nagpanggap na na-hold up siya sa Quezon City. Nilustay kasi niya sa online sugal ang kanyang kinita sa pamamasada. Nasa frontline ng balitang yan, si Carol De Asa. Hulyo 20, Lunes, humingi ng tulong ang konduktor na to sa mga rumorondang pulis sa may barangay Apolonio Samson sa Quezon City. Ninakaw daw na nagpakilalang pulis ang 17,000 pisong kita niya mula sa pamamasada ng bus. Pero nagduda ang mga pulis sa pabago-bago raw na pahayag ng konduktor. Sigurado ka, alauna? Hindi naman po kailangan magsinungaling. Nang i-review ang mga CCTV, walang nakitang pang-hold up sa mga lugar na binabanggit ng konduktor. Dito na tinawagan ng mga pulis ang bus company ng konduktor. Napag-alaman ang nawawalang pera ay mula sa kinita ng bus ng buong araw ng biyaheng monumento to PITX. Nang magkaharap ang kinatawan ng bus company at driver ng bus, dito na umamin ang konduktor na nagastos niya ang pera. Wala naman tong hold up na nangyari nang tiningnan ng mga CCTV. Tinawagan na namin yung bus station at nalaman namin na 17,000 yung nawawala. Yun pala ay nadispal ko na niya at naitaya sa online gambling. Kinilala ang konduktor na si alias Arnold, 48 anyos.
Napag-alamang dati ng kinasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang sospek. Aminado naman ang sospek sa krimen. Nagsugal po ako nagsugal po ako. Natalo po yung remittance po. Dahil na-short na po, inahabol ko po yung short, kaya naisipan ko po isugal. Sana mapatawad po nila ako. Nakaharap siya sa kasong qualified theft at unjust vexation. Nagbabalita mula sa frontline, Carol De Asa, News 5! Tinatawag ng Pilipinas at China ang kani-kanila mga envoy kasunod ng tensyon sa Ayungin Shoal. Sa eksklusibong panayam sa News 5, sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na maaaring bahagi ng malaking palabas ng China ang insidente. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Matapos ang panibagong tensyon sa Ayungin Shoal nitong Lunes, ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos sa Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Shuan. Hindi na nagbigay ng detalye ang Chinese envoy sa laman ng pag-uusap nila ni PBBM kahapon. Pero nagkaroon daw sila ng malalim at makabuluhang palitan ng pananaw na nakatuon sa paghahanap ng solusyon. But I will say this meeting is very constructive and it's not kind of diplomatic protest. I think it's a very useful, constructive, kind of in-depth exchange of views. Pinatawag na rin ng Beijing ang Philippine Ambassador to China kaugnay sa insidente. Ngayong araw naman, si U.S. Secretary of State Marco Rubio ang naka-face-to-face ni Pangulong Marcos sa Malacanang. Sabi ni Philippine Ambassador to the Philippines, Babe Romualdez, nahagip din sa usapan ng dalawang leader ang issue ng China. Pero baka sa ibang pulong na raw mapag-usapan ang pananakit ng China Coast Guard sa Philippine Navy personnel sa Ayungin. Well, China, West Philippines has always been a situation that is always part of the conversation in the sense that the hope is that countries will have a way to be able to persuade China to be able to respect the rule of law and international law of the seas and so forth and so on. Una nang iginiit ng China na ang Philippine Navy ang pasimuno ng tensyon sa Ayungin. Pero muli yang tinabla ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa one-on-one interview sa kanya ni News 5 anchor Ed Lingao. Sabi ni Teodoro, sinadya at planado ang pag-uudyok ng China Coast Guard. These Chinese Coast Guard provoked. They went beyond the no-cross line of any military ship. And so they were confronted by the Nabsoyu contingent inside. Sabi pa ng kalihim, hindi dapat ituring na isolated case ang panibagong tensyon sa Ayungin. Maaring parte raw ito ng Aniyay Grand Play ng China. I think it's all related to the Batanes and the monkey video. And there is a grand opera that a grand script, grand play. Everybody has a script. So this is part of it. It could also be that Xi Jinping, to solidify his hold as the only sole leader, aka dictator of China. Sa kabila nito, hindi raw basta-basta isusuko ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Definitely not. What else is left? You know, I mean, if you did a very bold act, not able to follow it up, and then you retreat, right? And it's also important that other features which we hold are not subjected to the same. Nagbabalita mula sa frontline, Pag-asa, Maricel for example, Halili, the challenge News now is 5. habitability. Susunod, habang gumugulong ang impeachment trial, ano nga bang mangyayari kung biglang mag-resign si VP Sara? Binatilyo pinagtulungang bugbugin at saksakin ng 3 lalaki. 2 sa mga suspect ka-eskwela ng biktima. At low pressure area sa loob ng PAR, inaasang magiging ganap ng bagyong Quiapo mamaya o bukas.
Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Number 1 pa rin sa presidential survey si Vice President Sara Duterte sa kabila ng impeachment trial na gumugulong laban sa kanya. Pero ano kaya mangyayari sakaling bigla siyang mag-resign ngayon? Live mula sa Senado, nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Marian, tuloy ba ang impeachment trial at tuloy rin ang pagkandidato? Oras na mag-resign si Vice President Sara Duterte. Julius, yan nga yung malaking tanong, what if sakali ngang magbitiw sa pwesto ito si Vice President Sara Duterte, matutuloy ba itong impeachment trial laban sa kanya? Malinaw po, under the Constitution, dalawa yung penalties o parusa po dito sa impeachment cases. Una, yung removal from public office o yung pagkakatanggal nga po sa pwesto. At yung pangalawa, yung perpetual disqualification from holding public office. Ibig sabihin, hindi na po maaaring humawak pa, tumakbo at humawak nga ng anumang posisyon sa gobyerno itong impeachable official. At dun sa tanong, sakaling magbitiw itong si VP Sara, speculative yan, pero nakasalalay po ang sagot na yan sa isyong yan sa Senate Impeachment Court. At natanong natin yung prosekusyon tungkol dito sa isyong ito. Giit po nila, sakali man mag-resign nga itong si VP Sara, dapat pa rin magpatuloy ang impeachment trial. Giit po nila, hindi pwedeng takasan ng bise yung karampatang parusa nga sa simpleng pagre-resign nito. Malinaw din nakasaad nga sa konstitusyon, yung sinabi nga natin yung dalawang penalty o parusa, hindi lang po removal from office, kundi pati na rin po yung perpetual disqualification from public office. Pakinggan po natin itong pahayag ng prosekusyon. Hindi pwedeng ibasura na lang natin lahat ng ebidensya. Pagkatapos na nating narinig dito, na nagpapakita na hindi nakatanggap-tanggap na manatili ang Vice Presidente sa posisyon na ito, pwede bang ibasura na lang natin to lahat dahil lang nag-resign na siya? Sinusubukan pa rin natin kunan ng pahayag ang defense team pero wala pang pahayag ang bise. Pero kung si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol ang tatanungin, desisyon pa rin ng impeachment court kung ipagpapatuloy ang proceeding sakaling mag-resign si VP Sara. Narito ang kanyang pahayag. Either mag-resign po or may mangyari po sa kanya. Functus officio na daw po yung proceedings na impeachment. May school of thought naman po na nagsasabi na hindi po functus officio dahil meron pa pong pangalawang penalty para dun sa impeachable officer, which is yung perpetual disqualification. As to which school of thought po yung mananaig, hindi pa natin alam. Siguro when the time comes, it's the time that we will cross the bridge when we get there. Para naman sa legal expert na si Attorney Howard Calleja, maaaring ituloy pa rin ang impeachment trial ni VP Sara sakaling mag-resign siya. Pagbobotohan nga lang ito ng Senate Impeachment Court. Narito po yung kanyang pahayag. Ngayon, ang sagot ko naman dyan, whether ituloy or not, nasa sa Senado po yon. I mean, nasa Senate as an impeachment court. No? Pwedeng pagbotohan nila yan at ituloy. Bakit? Kasi once nakakuha na ng jurisdiction ang Senate Impeachment Court, pwede na lang ituloy ito kahit wala na si Vice President Sara. Ang mawawala lang po kung siya ay mamatay. Kasi siyempre wala nang nasasakdal. Samantala, nasa labas naman ng bansa ang bise at ayon sa Office of the Vice President, pumunta ang bise sa isang Filipino community event sa United Kingdom, Netherlands at dumaan rin sa Qatar. Samantala, Julius, kanina rin doon nga sa bagong mag-adjourn itong impeachment trial ngayong araw ay
nag-issue na ng subpoena itong si Presiding Officer Cheese Escudero para nga po doon sa unang 2 testigong ipipresenta ng House Prosecution Panel para nga po doon sa panibagong yung confidential fund misuse ng article o yung maling paggasta ni VP Sara sa kanyang higit 612 million pesos na confidential funds. At ang unang isasalang ng prosekusyon yung dating mga branch managers ng Land Bank na sina Violeta Constantino at Nenita Camposano. Sila yung magbibigay ng detalye ng testimonya tungkol sa paano yung pag-withdraw, yung pag-encash ng confidential funds para nga doon sa Office of the Vice President and sa Department of Education. At inaasahan nga yan, sasalang sila sa July 29. Sa Miyerkules, ang susunod na pagdinig para nga po rito sa impeachment trial ni VP Sara. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Sugatan ng isang lalaking estudyante matapos bugbugin at saksakin sa Tanza, Cavite. 2 sa 3 suspect, mga menor de edad, naka-eskwela rin ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Nakahawak sa kanyang tagiliran ng 15 anyos na binatilong ito habang naglalakad kasama ang kaklase sa Tanza, Cavite. Sa investigasyon ng mga pulis, pinagtulungan siyang bugbugin at saksakin ng 3 lalaki. Habang naggagala-gala sila doon sa loob po ng subdivision, ayun po, bigla na lang po silang nilapitan ng 3 suspect natin. So, yun nga po, again, bigla na lang po siyang binugbog, and then nung siya po ay nasa lapag na, nasa lupa na, ay bigla na lang siyang inundayan ng saksak. According doon sa victim, meron na pong old grudge between doon sa isa sa mga suspect. Pawang mga menor de edad at kaeskwela ng biktima ang 2 sa mga sospek na 16 at 15 taong gulang. 19 na taong gulang naman ang isa pa nilang kasabwat. Sa follow-up operation, nahuli ang mga sospek. Kinasuhan na ng frustrated murder ang 19 anyos na sospek. And then yung ating mga suspects naman po, yung 19 years old because of legal age na po siya. So siya po ay naka-detain po dito sa aming custodial facility. On the other hand, yung 16 and 15 years old, sila po ay turn over namin dun po sa shelter. Dahil menor de edad ang biktima at 2 sa mga sospek, hindi na inilabas ang kanilang pagkakakilanlan. Nagpapagaling naman sa ospital ang biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Kasalukuyan pa rin nating binabantayan. Ito pong low pressure area sa loob ng ating area of responsibility. Ito po ay nakapasok kaninang alas 7 ng umaga. Naantala ng bahagya yung kanyang paglakas at pagiging bagyo. Pero anytime soon, at mataas nga ang tsansa niyan maging bagyo, maaari ngayong gabi hanggang bukas ng umaga, ito po ay maging bagyo na. At if maging bagyo po yan sa loob ng ating area of responsibility, ito po ay tatawagin nating bagyong Quiapo. Ito pa huling namata ng Pag-asa sa layong 940 kilometers east ng southeastern Luzon. Malayo pa po ito sa anumang bahagi nating kalupaan o landmass, pero yung kanyang trough o extension ay nagpapaulan po dito sa eastern section ng southern Luzon, diyan po sa may Bicol region at eastern section ng Visayas. Samantalang, ang habagat o southwest monsoon ay nagdudulot pa rin ng mga pagulan, particularly dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito pong binabantayan nating sama ng panahon ay kikilos po pahilagang kanluran at magkakaroon po ng direktang epekto sa ating bansa, lalong-lalo na po sa Biyernes papuntang Sabado, if nakadikit na po yan dito sa hilagang bahagi ng Luzon o extreme northern Luzon. So may possibility po yung maglandfall dito sa hilagang bahagi ng Luzon o extreme northern Luzon, na kung saan dyan po natin mararamdaman ang malalakas na bugso ng hangin na may kasamang malalakas na pagulan. Kaya paghandaan po yan natin mga kapatid. Sa ngayon, yung ating habagat ay nagdudulot pa rin po ng mga pagulan. Malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorm sa malaking bahagi na po ng Mindanao, na kung saan posible po yung ating mga pagbaha at pagguho ng lupa, especially po sa mabubundok na lugar. Mas matataas po yung ating mga pagulan o mas matataas po yung ating tsansa ng pagulan dito po sa Zamboanga Peninsula, Maguindanao, Lanao, kasama po dyan ang Sultan Kudarat. Kaya doble ingat pa rin po tayo mga kapatid dahil magpapatuloy pa po ang epekto ng habagat bukas dito po sa areas ng Mindanao. Samantalang ang area naman po ng Western Visayas, kasama po dyan ang Panay, maging dito sa Central Visayas at Palawan, apektado pa rin po yan ang ating habagat o southwest monsoon, na kung saan posible rin po yung ating malalakas na buhos ng pagulan. Ang Eastern Visayas naman, kasama po dyan ang Bicol region, is
naapektuhan ng trough nitong ating binabantayang low pressure area, kaya posible naman yung ating mga kalat-kalat na pagulan dyan at thunderstorms. Samantalang ang natitirang bahagi ng Luzon ay maliwalas po ang panahon, pero posible naman po yung ating mga pagulan tuwing hapon at gabi. At mas madadagdagan po yung ating tsansa ng pagulan habang umaakyat yung ating epekto ng habagat. Yan po ay bukas at lalong-lalo na po sa Biyernes hanggang sa weekend. Kasama po dyan ang Metro Manila. So meron tayong mga pagulan dulot ng habagat ngayong Friday hanggang weekend dito po sa western section ng ating bansa, including Metro Manila. Kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Calabarzon. Samantalang, ito pong areas ng Northern Luzon, dyan po natin aasahan ang malalakas na buhos ng pagulan na maaaring idulot itong tatawagin nating Bagyong Quiapo. Yan po ay sa darating na Biyernes, lalong-lalo na po sa Sabado. Yun po yung pagtawid nitong ating sama ng panahon. Diyan po sa mga areas ng Ilocos Region, kasama po dyan ang La Union at Pangasinan, Abra, Kalinga, Mountain Province, kasama po dyan ang Benguet at Baguio City, kasama na rin po dyan ang Isabela at Cagayan, maging dito sa extreme Northern Luzon. Kaya paghandaan po yan natin, mga kapatid. Bukas, dito sa Metro Manila, magpapatuloy pa rin po maliwalas na panahon, magiging maganda po ang sikat ng araw sa umaga, may kainitan sa tanghali, pero dakong hapon, nangyayari pa rin po yung ating mga pagulan at thunderstorms. Kaya sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala ng payo. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Kinall out ng aktor na si Lance Carr ang mga taong pinagkakakitaan umano ang yumaong Ateneo Blue Eagles student athlete na si Rene Baterbonia. Giit po niya, ang dami nagpapakalat ng fake news laban sa basketball player. Pagpahinga-hina raw ang yumao. Dagdag pa ni Lance, nauunawaan niya kung pamilya ni Rene ang nagbibenta ng mga merch dahil sa sitwasyon nito. Pero para raw sa iba, nakakadismaya raw yan. Personal na kilala ni Lance si Rene dahil kapwa sila mga estudyante ng Ateneo de Davao. Mga kapatid, kasama po natin ngayon ang isa sa mga cast ng inaabangang serye na Someone Someday. Award-winning actress at Good Morning Kapatid host na si Dimples Romana. Welcome to Frontline Pilipinas, Miss Dimples. Beautiful. As always, maraming salamat for having me. Thank you, Turvy. At eto na nga po mga kapatid, naku, nagkainitan na ang mga karakter ni Andrea Brillantes at Kim Domingo sa kapatid seryeng A Secret in Prague. Si Kiara at Alex sa akala natin magkakampi na, mukhang hindi talaga. Etong si Kiara, buwis buhay na pumasok sa teritoryo ni La Morte Bianca para makausap ang kanyang papa. Habang sina Mikoy at Agent Alex abay mukhang nagkakamabutihan na. Pero teka, ang tanong, makakauwi pa bang buhay si Kiara? Ano yun? Kiara, bakit mo yan ginawa? Sabay-sabay nating alamin sa Secret in Prague mamayang 8:45 p.m. pagkatapos ng Sigabo. Susunod, nawawalang college student natagpo ang patay sa ilog. Ginang nadadalaw sa kulungan, nakitaan ng shabu na nakaipit sa kanyang ari. At aktor na si Joshua Garcia, inunfollow na umano si VP Sara sa social media. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Time out muna sa kanyang famous kitchen. Si Ninong Rai nakisaya kasama ang kanyang mga tagahanga. Sa unang ratsyado ng UFS Chicken Mobile sa Makati City, bukod sa picture-picture kasama ang kilalang food vlogger, happy ang mga kapatid natin na libreng nakatikim ng malutong at masarap na chicken tender meal mula sa Noy Crispy Breading Mix. Bilang creator kasi, nakikita ko, may views, may followers, ganyan. Pero kapag lumalabas ako sa ganito, yung mga numbers na yun nagiging totoo, nagkakaroon ng mukha. Hindi naman kasi dapat madali lang yung trabaho natin eh. Dapat may proper balance ng dali at consistency. Dito, sa Noy Crispy Breading Mix, sobrang consistent na nung labas, tapos less effort pa. So, napakaganda talaga.
Ang mga nakapila, enjoy sa games, freebies at syempre sa bonggang fried chicken tenders. Super sarap guys, super lutong. Ito super crispy and crunchy. And yet yung loob niya, kung makikita mo, sobrang moist pa rin. Masarap, malutong, tsaka babalikan ko ulit. Talagang mas pinadali, mas pinasarap at mas pinakrispy na ang pagpiprito ng mga paborito niyong pagkain dahil sa Noy Crispy Breading Mix. Una, matipid. Kasi hindi mo na kailangan maglagay ng extra ingredients kasi ano na siya, templado na. Mabilis, just add water to make the batter. Tapos, yung pinaka-importante is malutong. Nakakapagdala siya ng malutong na results. So we have a patented crisp lock technology that can deliver up to 3 hours of crispiness. Abangan ang pag-ikot ng UFS Chicken Mobile sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Wala ng buhay ng matagpuan sa isang ilog sa Bataan ang ilang araw nang nawawala na college student. Ano nga ba ang nangyari? Narito ang Frontline Report. 5 araw nang hinahanap ng mga kaanak ang 20 anyos na college student na si Mark Daniel Delan. Alas 9 ng gabi noong July 16 nang umalis si Mark sa kanilang bahay upang makipagpiesta sa kaibigan sa Lubao, Pampanga. Ngunit hindi na ito nakauwi pa. Sa backtracking ng mga CCTV, huling nakita si Mark sakay ng kanyang motorsiklo sa Barangay Layak sa Dinalupihan, Bataan. Sa pangatlong araw ng joint search at rescue operation, natagpo ang naaagnas na ang katawan nito. Nakita ang bangkay na nakalubog sa masukal na ilog sa barangay kung saan huling nakita sa CCTV si Mark. Kasama ring naiahon ang kanyang motorsiklo. Base sa investigasyon, posibleng nahulog si Mark sa ilog. Nakapag-text pa raw kasi ang biktima sa kanyang kaibigan na humihingi ng tulong dahil na-stuck daw ito sa ilog. Ngunit nang sinubukan daw nila itong tawagan, hindi na sumagot. Ayon sa mga pulis, self-accident ang nangyari. Wala naman daw nakitang sugat o galo sa katawan ng lalaki. Hindi pa tiyak sa ngayon kung papayag ang mga kaanak na isailalim ang bangkay sa autopsy para malaman kung may foul play bang nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Dadalaw lang sana pero diretso kulungan ang isang ginang sa Cabanatuan City dahil nabuking na may nakaipit umanong shabu sa kanyang ari. Ayon sa mga pulis, napisil nila ang tangkang pagpuslit ng kontrabando ng kapkapan ng security guard ang 56 years old na si alias Mayang. Dadalawin lang sana niya ang kinakasamang nakakulong sa Nueva Ecija Provincial Jail. Nakumpiska ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 6,300 pesos. Naharap ang ginang sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Eto na nga, binatikos ang aktor na si Joshua Garcia matapos itong mag-repost ng video na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Matapos ang bashing, binura ng aktor ang kanyang repost sa TikTok at nag-unfollow raw kay VP Sara. Say ng ilang netizens, mukhang umiiwas si Joshua sa mga bumabatikos sa kanya. Wala pang pahayag ang aktor tungkol sa issue. Susunod, grupo ng mga lalaki bakit nagrambulan sa loob ng kainan? At mga kapatid, ano ang gusto niyong marinig sa ika-5 sona ni Pangulong Bongbong Marcos? Tutok lang, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po.
nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa Lunes na ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano-ano ba ang gusto niyong marinig mula sa Pangulo? Narito ang Frontline Report. Isa lang yan sa panawagan ng grupo ng mga guro na sumugod sa Malacanang kanina para iparating sa Pangulo ang kanilang mga hinain. Nakapasok pa sila sa gate ng Malacanang bago tuluyang mapigilan. Maliban sa hiling na taasan ng sahod ng mga nasa sektor ng edukasyon, nananawagan din sila na bigyang pansin ang problema sa adolescent pregnancy o maagang pagbubuntis ng mga kabataan sa bansa. Sa SONA o State of the Nation Address ng Pangulo sa Lunes, gustong malaman ng nasa sektor ng transportasyon kung meron at kung ano ba ang konkretong solusyon ng pamahalaan para maibsan ang pasakit sa mga tsuper at motorista sa gitna yan ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa susunod na linggo ay SONA na ng ating Pangulo. Kaya namin ito sinasagawa ngayon para maiparating sa kanya, sa ating mahal na Pangulo, kung ano na ba ang solusyon na naiisip nila para maibsan yung napakahirap at napakabigat na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tinanong din namin ang ilan pa nating kababayan kung ano ang gusto nilang marinig mula sa Pangulo sa Lunes. Gusto lang po namin is tumaas lang talaga yung sahod. Maging pantay-pantay lang po. Matanggal po yung dapat matanggal sa mga corruption. Gusto po marinig lang lahat sana bumaba para guminawa naman ng bente. Tulad lang yung mga tricycle driver na hirap talaga. Kasi sa lugar namin, yung tulay doon sa probinsya, sa Tiki, hindi pa naayos eh. Sa Senado naman, nakausap namin si Senator Erwin Tulfo. Gusto niya raw marinig ang update mula sa Pangulo tungkol sa pagpapanagot ng gobyerno sa korupsyon, pati na sa pagpapabalik ng mga nakulimbat na pera sa gobyerno. Report siguro, mga sinabi ng Pangulo about sa corruption, I think they're doing something about it because what I have heard, isa-isa na nga ang pinagpapile ng kaso. Ayon sa mababang kapulungan na nangunguna sa mga preparasyon, handa na raw sila para sa ikalimang SONA ng Pangulo. Ayon kay House Speaker Bogie D, nagkasundo raw sila ng Pangulo na tulad ng nagdaang taon, magiging simple pero marangal ang pagdaos ng SONA. Kahapon nagsagawa ng inspeksyon sa Batasang Pambansa ang Kamara, Senado at Office of the President para maplantsa ang mga detalye sa SONA para sa Lunes. Hinikayat naman ng MMDA ang mga motorista na gamitin ang mga alternatibong ruta para hindi maabala sa inaasahang pagbigat ng traffic sa paligid ng Batasan sa Quezon City, kabilang ang Commonwealth Avenue at IBP Road. Magpapakalat ng higit 1,400 na tauhan ng MMDA para matiyak na maayos ang daloy ng traffic. Magpapatupad ang ahensya ng No Day Off, No Absent policy sa Lunes. May mga emergency at response teams din na ipapakalat malapit sa Batasan Complex. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Chivaria, News 5. Sa Frontline News Abroad, nasa pulsa video ang ilang kalalakihan sa El Salvador na nagrambulan sa loob ng kainan matapos manood ng soccer match. Nagbagsakan ng mga bote ng beer at lamesa ng dahil sa gulo. Nangyari yan matapos nilang manood ng laban ng bansang Spain at Argentina sa championship round ng FIFA World Cup 2026. Hindi pa tiyak kung ilan ang mga sugatan sa insidente, pero naaresto ang 6 na lalaki na sangkot sa gulong yan. Showbiz, eto na nga! Malungkot na balita po mga kapatid. Nasawi sa edad na 18 ang American young star na si Kaylee Hottle matapos mabangga ang sinasakyan nitong kotse. Ayon sa mga pulis, excessive speeding ang pinaniniwalaang sanhi ng aksidente. Nakilala po si Kaylee sa 2021 blockbuster film na Godzilla vs. Kong. Ginampanan niya ang karakter ni Gia, isang deaf orphan na may malalim na bond sa karakter na si Kong. Susunod, tindero ng alak biglang inatake ng leopard.
At sa ating K-alaman, posibleng nga bang magkatotoo ang zombie apocalypse dahil ang utak ng tao ay mayroon zombie brain? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, it's World Brain Day. Silipin nga natin ang ilan sa mga pinakaastig na facts tungkol sa utak. Lalo na po itong tinatawag na zombie brain. Pero bago yan, eto muna ang hebigat na fact. Halos 20% ng bigat ng ating katawan ay mula po sa utak. Kumukonsumo ito ng halos 20% ng oxygen at energy ng isang tao. At sa loob ng utak, may tinatayang 86 billion neurons na parang isang higanting internet network na wala pong tigil sa pagpapasa ng mga mensahe sa buong katawan. At eto pa, alam nyo ba na hindi natutulog ang utak kahit na natutulog tayo? Sa totoo lang, overtime pa nga ito dahil dito inaayos ang mga alaala, pinoproseso ang mga natutunan at nililinis pa ang mga basura sa loob ng utak. Kaya kung kulang ka sa tulog, wag nang magtaka kung parang nagahang ang isip mo. At etong matindi mga kapatid, meron nga pong tinatawag na zombie brain. Pero hindi ibig sabihin yan na nabubuhay muli ang patay ha. Ang totoo, may ilang zombie genes sa utak na nananatiling aktibo kahit ilang oras matapos ideklarang patay ang isang tao. Hindi dapat yan ikatakot dahil bahagi po ito ng natural na biological process at patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga sayantipiko. Ngayon pong World Brain Day, pakainin ang utak ng masustansyang pagkain, bigyan ng sapat na tulog at huwag tigilan ang pagkatuto. Dahil ang utak ay gaya ng K-alaman, ito ay K-yamanan. K? Okay. Susunod sa pulsa video ang lalaking biglang sinunggaban ng leopard. At Catherine Bernardo at James Reid talagang tinrabaho raw ang kanilang chemistry para sa kaabang-abang na seryeng Someone Someday. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa video ang pag-atake ng leopard sa isang tindahan ng alak sa India. Bigla na lang sumulpot at dinambahan ng hayop ang isang lalaking empleyado. Kitang kinagat-kagat pa siya ng leopard. Nang makatiempo, tumakas ang biktima habang ang mabangis na hayop nag-ikot pa sa tindahan. Dito na nalock ang leopard at nahuli ng mga otoridad. Ayon sa report, 2 tindahan ang pinasok ng hayop at 3 lalaki ang inatake nito na pare-parehong sugatan. Umalag ang Philippine Coast Guard sa payag ng China na pumayag silang ilikas ang mga sugatang miyembro ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Git ng PCG, hindi natin kailangang ipaalam sa China ang mga aktibidad sa loob ng ating exclusive economic zone. Nasa frontline na balitang yan si Chio Robles. Sa video na ito na inilabas ng Chinese Ministry of National Defense, makikita ang medical evacuation ng Philippine Coast Guard o PCG Martes ng umaga para sa mga sundalong nasugatan sa Ayungin Shoal. Kasunod yan
ng panibagong komprontasyon sa pagitan ng Philippine Navy at China Coast Guard o CCG noong Lunes na nauwi sa panghahampas ng batuta. Ayon sa China, inayagan nila ang paglikas sa mga nasugatang Pilipino sa BRP Sierra Madre sa ngalan ng humanitarian considerations. Agad naman niyang pinalagan ng PCG. Buelta ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, hindi natin kailangan magpaalam sa China. We never asked for any permission because we believe that there's no need for us to ask anything from the Chinese government. So this is just a propaganda spin of the China Coast Guard claiming that they have given us permission. Ipinagtataka raw ni Tariela kung ano ang motibo ng China sa ganitong pahayag. Anya, isinagawa ang medical evacuation sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award na pinal at may bisa. Kaya giit ni Tariela, walang dahilan para sabihin ng China na sila pa ang nagbigay ng pahintulot sa operasyon. Anya, bahagi ito ng pagsisikap ng Beijing na hubugin o kontrolin ang naratibo sa pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. Habang isinasagawa ang medical evacuation, tinangka pa umanong harangin ng mga tauhan ng CCG na sakay ng rigid hull inflatable boat ang mga rubber boat ng PCG. Yan ay kahit pa paulit-ulit na sinabi ito ng PCG bago pa man isagawa ang operasyon. This vessel will be conducting a legitimate humanitarian assistance and disaster response operation, specifically a medical evacuation of an injured member of the Armed Forces of the Philippines, requiring urgent medical attention located at Ayungin Shoal. Sa panayam sa media, muling iginiit ni Chinese Ambassador Jing Chuen na Pilipinas ang pasimulo ng panibagong girian sa lugar. So our people from your soldiers, they're building some kind of a barrier nets, and they're doing some kind of construction work in the ship. So we sent 2 boats to check what happened. Giit naman ni Tariela, hindi maaaring diktahan ng China ang mga aktibidad ng Pilipinas sa sarili nitong EEZ. Alam mo, para sa akin, ang Chinese Embassy laging nalilito. Nalilito sila kung sino nagpapataas ng tension. If there's one country who's driving tension, not just in the West Philippine Sea, but the entire South China Sea, that will be the Chinese government. Higit 2 araw tumagal ang operasyon ng PCG bago ma-turn over sa Armed Forces of the Philippines sa mainland Palawan ang mga inilikas na Navy personnel. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Eto na nga! Excited na po kaming mapanood ninyo dito sa TV5 ang aming serye na Someone Someday. Pero bago yan, merong inamin si Asia superstar Catherine Bernardo tungkol sa kanila ni James Reid. Kung ano yan, alamin sa Frontline Report ni MJ Marfori. Hey, you know I'm always here for you, right? Dapat lang. It's that Catherine chemistry. Yes, yan ang isa sa pinaka-aabangan sa upcoming primetime series na Someone Someday, starring Catherine Bernardo at James Reid. Sa MediaCon ng Netflix kahapon para sa serye, aminado si Kat na tinrabaho nila ng gusto ni James ang samahan nila on-screen as Billy and Jordan. I expected James to be really shy. And I was right. He's very shy. I'm the type of person pa naman na, it takes a while for me na to warm up. And usually, may isa na magbe-break na ice. So the problem with us, sino? Walang gusto mo una. So parang, I'm shy, he's shy. So paano natin to? Paano to? Kasi dapat best friends kami. Sa pagbuo raw ng kanilang on-screen presence, natagalan ng production ng Someone Someday. Gusto kasi nila na maibigay sa fans ang genuine chemistry at samahan ng magkababatang karakter ng dalawa. It's a group effort. Yeah, it was a group effort. And also, I think nag-work din yung we didn't force anything. Because I think anything that's forced, the audience will see it. And we don't want to walang na arte mo lang. Okay, you're Say ni Kat, mas nakilala pa niya si James nang dahil sa serye. Very unfamiliar si James sa akin, but now, every taping, I got to know him more.
And then I'm so just, I'm just curious about him. It's a work in progress. Pero pangako ni na James at Catherine na they will take us in for a ride sa mundo ng Someone Someday. Also starring Maha Salvador, Dimples Romana, at marami pang iba. Direkte nito ni Dolly Dulu at Chad Vidanes. Nakatid ng Dreamscape at ABS-CBN. Mapapanood na yan sa Biyernes sa Netflix at sa Lunes naman dito sa TV5 at iba pang platform. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At eto na nga mga kapatid, kasama po natin ngayon si Miss Dimples Romana. Welcome sa Frontline Pilipinas! Good morning, kapatid! Ay, Mali pala, pasensya na. Isang ano tayo dito Frontline, Pilipinas. And then, meron pa pala, kay Mrs. pa pala. May dinadaanan pa iba. Magsasagrilon ka pa pagkatapos Naku, hindi ko kayang-kaya na po Hanggang ni tonight. Mrs. Hanggang Frontline tonight. Pwede ka pa mga 10:30. Frontline tonight, tapos hanggang bukas na. Pakiready na lang po yung tulugan ko dyan para sa dito Good ka na Morning matutulog. Kapatid. But thank you po. Congratulations. Thank you po. At maraming salamat for having me, mga kapatid. Ilang tulog na lamang po at mapapanood nyo na ang seryeng magpapangiti sa inyo gabi-gabi, starring Asia's superstar Catherine Bernardo, James Reid, Maha Salvador, yours truly, at marami pa pong iba. Directed by Chad Vidanes and Direct Dolly Dulu, ang Someone Someday ngayong July 27 na po. 8:45 p.m. sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. At syempre, huwag niyo rin po kalimutan ang Good Morning Kapatid. 5:30 po ng umaga mamaya, bukas, dito lang po sa TV5 News 5. Maraming salamat po mga kapatid. Grabe ka. Ang babaeng walang pahinga, Dimples Romana. Oo, tamo. Manang-mana! Oo, maraming energy mo. Kumakayod talaga ng todo. Kayod, wala kasi maleta ko. Oo nga, di mo dala yung maleta mo. Magdala ka ng maleta. Sa susunod, pero check mo naman Ay, oo. Gusto ko yan. Skincare. Ibang level ang energy pero malapit na. Malapit na. Yes, Congratulations. Yes, abangan natin yan. At abangan nyo ulit kami bukas dito sa TV5, sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.